We have a signing soon, and the documents are in pretty final shape. So we'll see. We'll see. Very good. Should be done. That should be done pretty quickly. They want it every bit as much as everybody else wants. Buo ang paniniwala ni United States President Donald Trump na matatapos na ang gyera nito sa Iran kasunod ng pagsasapinal ng kasunduan na inaasahang malalagdaan na sa susunod na mga araw. Inanunsyo na rin ni Trump ang lugar kung saan posibleng gawin ang pirmahan at ito ay sa isang bansa sa Europa. We just made a great settlement of the war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents, which should get done over the next few days. Probably have a signing maybe in Europe, and it's a great thing. Ito aniya ang dahilan ng pagkanselan niya ng ikalawang malakihang pag-atake. Ayon sa US leader, makatitiyak siya na hindi nauurong ang Iran sa kasunduan dahil nakaranas na ito ng matinding pambubomba. Giit ni Trump, hindi lang ang Amerika ang makikinabang sa kasunduan, kundi ang mga bansa sa Middle East at lalong-lalo na ang Iran. It's a great deal for the United States and for the Middle East, and I think ultimately great for Iran because they'll be able to build up their country and other countries. Nangako si President Trump na oras na malagdaan ang kasunduan ay agad nilang aalisin ang US blockade sa Strait of Hormuz. Naniniwala siya na sang-ayon sa mga probisyon ang Supreme Leader ng Iran. Has the Supreme Leader approved this deal, sir? I understand the answer is yes. And when this deal is signed, is the United States going to immediately lift the blockade? Yes, that's part of the deal. Walang kumpirmasyon ang Iran sa mga pahayag ni President Trump. Sa isang panayam ng Iranian media, sinabi ni Foreign Affairs Ministry spokesman Ismail Bakai na wala pang konklusyon ang Iran kaugnay ng kasunduan. Taliwas rin sa kiniklaim ni Trump ang pahayag ng ilang Iranian leaders. Mismong si spokesperson Bakai ay may makahulugang pahayag sa social media na tila sinasabing sino man ang sisira sa kapayapaan ay haharapin nila ng digmaan. Maugong rin ang balitang hindi inaprubahan at hindi aaprubahan ni Supreme Leader Mahatma Khamenei ang anumang probisyon nito. Sa pahayag naman ni Iranian Ambassador to Pakistan Reza Amiri Moghadam, taliwas ang ipinakita ni Trump sa sinasabi niyang peaceful settlement. Dagdag nito, kung iniisip aniya ni Trump na mapipilit niya ang Iran na pumirma sa kasunduan sa pamamagitan ng dahas, hinding-hindi aniya ito mangyayari. Wala aniyang makikinabang sakaling mabigo ang diplomasya sa pagitan ng US at Iran, kundi ang Israel, at tiyak na ikasisira ito ng imahe ng Amerika dahil nagpagamit ito sa iba. Sa gitna ng kalituhan kaugnay ng US-Iran deal, naglabas ng pahayag si Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu at sinabing hindi ito parte ng US-Iran agreement. Ayon sa kanyang opisina, ikinatutuwa ni Netanyahu ang nilalaman ng kasunduan kabilang ang pagdismantle ng nuclear enrichment sites ng Iran. Ikinagalak din ni Netanyahu ang probisyong pagpapatigil ng suporta ng Iran sa mga proxy nito kabilang ang Hezbollah sa Lebanon na isang malaking pabor para sa Israel. Noel Polyarco, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.